God is good and all the time. Nag-expect po ba kayo ngayong umaga that something good will going to happen? Kayo po ba'y naghihintay ng kasagutan ng Panginoon sa iyong mga panalangin? The God that you worship, the God that you serve, is a faithful God. Hindi siya nagbabago kahapon, ngayon, at hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon pong umaga ay hayaan natin muli ang Diyos ay mag-usap sa atin sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Praise God. At makibukas po kayo sa akin. Sa aklat po ng 1 Corinthians 15:57. Isang napagandang talata na ating pong pag-aaral ngayon po umaga. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:57, "But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ." Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa po ng Kanyang salita. Paki-flash nga lang po yung introduction. Ayan. Ang pamagat ko po pala ay walking in victory through our Lord Jesus Christ. Mamuhay tayo, lumakad tayo na may katagumpayan sa pamamagitan ng tagumpay na binigay ni Yesu Kristo sa atin. Ang sabi diyan, you will never walk in victory until you know that your enemy, the devil, is a defeated foe. Hindi ka kailanman mabubuhay na matagumpay o lumakad na may katagumpayan sa mundong ito hanggat hindi mo nalalaman na ang ating kaaway na Satanas ay talunan na. Hello, can I hear an amen? Sino bang ating enemy? Sino bang ating kalaban? Sino bang ating kaaway? Si Satan. At sinasabi po diyan, you must know that enemy, the devil or Satan, is a defeated foe. Talunan na po siya. At ang sabi diyan, we can never be a winner as long as we see ourselves as helpless. Next please. Hopeless victims of the devil. Kung kayo nabubuhay lang sa mundong ito at biktima lang kayo ni Satanas, talaga po kayo'y isang talunang Kristiyano. Kung ganun po ang inyong kaisipan, para bagang ginagawa tayong panchimbag lamang ni Satanas, kung anong gusto niyang gawin sa atin, hindi po kayo matagumpay. Kailangan malaman po natin mga katotohanan ito. Kaya't sabi diyan, Satan no longer has the power or authority to defeat the children of God. Naniniwala po ba kayo dito? Na kailanman di tayo pwedeng gapiin ng dyablo? However, he has the ability to deceive the believers if they do not understand who are in Christ Jesus. Alam niyo si Satan, dahil alam na niya na tinalo na siya ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ginagawa niya, yung mga Kristiyano, dinideceive niya. Hindi totoo yan. Ayan. Yan ang ini-implant niya sa atin, hindi totoo yan. Dinideceive nga eh. Di ba dineceive niya nga yung sila Adam at Eve sa garden na hindi totoo yan kapag ikaw kinain nyo ang prutas na ito, ang fruit na ito. Kayo nga magiging Diyos nga sabi niya. So, dinideceive niya tayo na ikaw ay hindi matagumpay na Kristiyano. So, dapat bilang mga anak ng Diyos, sabi mo yan sa iyong katabi, ikaw ay matagumpay. Hindi ka talunan. Hindi ka punching bag ni Satan. Amen.
Kasi pag yung lungay-ngay yung mga punching, yung ginagawang punching bag, kung ano na lang gustong gawin ni Satan, parang ginagawa niya. No! Kaya nga, submit then yourself to God, resist the devil, and the devil will flee from you. Pag inuutusan natin siya, may authority, binigay ni Lord yun eh. Mag-o-obey lang siya. Kaya lang dapat naka-inline ang ating buhay sa Lord. Amen. Kasi hindi natin pwedeng palayasin ng diablo kung tayo rin nabubuhay sa mundong ito na puno tayo ng kalikuan. Di natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Pagtatawanan lang tayo ni Satan kasi hindi tayo nabubuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Okay. So the victory that Jesus gave to all believers. 3 bagay lang po ito mga minamahal. And be with me today as we study the Word of God. Hallelujah. Number 1, Jesus destroyed the works of the devil. Ano po ba yung mga works of devil? Una, Satan is the author of all the evil in our world. Si Satanas daw po ang may akda ng lahat ng uri ng kalikuan, kasalanan, dito po sa mundong ito. Kaya sabi dito sa John chapter 10 verse 10 letter A, the thief comes only to steal and kill and destroy. Tingnan niyo po ang ginagawa niya. Kaya siya yung author of evil dito sa mundong ito. Ang magnanakaw, referring to Satan, kay Satanas, siya'y naparito lamang para magnakaw, pumatay at magwasak. Yan ang ginagawa niya sa mundong ito. Lalo na sa mga Kristiyano na sumusunod kay Jesucristo, ayaw niya na kayo maging matagumpay na mga anak ng Diyos. Kaya't naparito siya para i-diskaril ang iyong paglilingkod sa Diyos. Di ba ninyo nahahalata yan, mga minamahal? Na kapag tayo na in love sa Lord, gusto tayong pigilin ni Satan? Gusto niya magbalik ka sa dati mong gawain, sa mundong ito, i-desire mo muli at i-deceive ka niya, magbigay siya ng pag-aalinlangan sa puso mo na hindi ka matagumpay. Kaya napunta siya rito para nakawin ang pananampalataya mo. Patayin ang pananampalataya mo, wasakin ang pananampalataya mo. Kasi yun ang target niya, mawala ang pananampalataya ng lingkod ng Diyos, ng anak ng Diyos, para ikaw ay hindi magpatuloy sa mundong ito. Yun ang gusto niyang nakawin, number 1 sa lahat, ang pananampalataya. Dahil sabi ni Jesus, sa aking pagbabalik, merong pakayang nananalig sa akin sa mundong ito. Kumusta po ang ating faith sa ating Panginoon? Matatag pa rin po ba? O ito'y nanghihina na? Pabawas na ng pabawas, hindi nag-i-increase. Gusto ni Lord, pataas ng pataas. Amen po ba? Pataas ng pataas. Amen po ba? Pataas ng pataas. Amen po ba? Palakas ng palakas. Amen po ba? Palawak ng palawak. Amen po ba? Palalim ng palalim. Amen po ba? Patatag ng patatag. Amen po ba? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. The immediate cause of our illness can be traced to its original source, to Satan. Yun daw pong cause, yung immediate cause, sanhi ng ating mga illness, pagkakasakit, ito ay matitrace natin doon sa original source na walang iba kundi si Satan. Anong sabi po dito sa Luke 13 verse 16? Sabi dito ni Jesus, tingnan po ninyo kung paano niya i-unmask si Satan bilang source ng mga sakit karamdaman sa mundong ito. Sabi niya, then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her. Sino daw po yung gumapos diyan sa babaeng yan? Sinong gumapos sa kanya? Si Satan.
dahil ang babaeng ito ay hukot at sa 18 taon siya ay ginapos, bound. Sabi ni Lord, he was bound by Satan for 18 long years. Ang sanhi pala ng pagiging hukot ng babaeng iyon sa 18 taon ng kanyang buhay ay walang iba kundi si Satanas. Kaya't mga minamahal, kapag tayo ay may mga sakit karamdaman, alam natin ang source nito ay walang iba kundi si Satan. At iyan ay malinaw na sinasabi ng ating Panginoon because Satan came to steal, to kill, and to destroy. At sa Job chapter 2 verse 7, kilala natin itong si Job, ang nangyari sa kanya. Ang sabi diyan, so Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the sole of his feet to the top of his head. Siya ang may gawa nun. Humingi siya ng permission kay Lord na i-afflict niya ito pong si Job. Kasi hindi kanya pwedeng galawin kapag ikaw anak ng Diyos. Kailangan may permission muna. At hinayaan naman ni Lord. Kasi kilala ni Lord si Job na kahit anong gawin ni Satan sa kanya, maglilingkod at maglilingkod si Job sa kanya. Amen po ba? Amen po ba? Alam niyo mga minamahal, sometimes di natin alam yung affliction ni inalaw ni Lord yan ay para ikaw ay patatagin, para ikaw ay maging pagpapala sa ating Panginoon, magbibigay ng karangalan sa kanyang banal na pangalan. Bagamat, siyempre, masakit. Baka sa dami-dami ng tao, bakit ako pa? Kasi ikaw ang pinagkakatiwalaan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pinagkakatiwalaan ng Diyos ang pananampalataya mo. Hindi ka give up kahit anong pahirap ni Satanas sa iyong pamilya. Amen po ba? Kahit anong kanya gawin, hindi ka bibigay. Dahil nga, sabi doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 19, walang pagsubok na hindi nangyari na sa iba. At kapag nangyari na ito, bibigyan ka ni Lord ng kalakasan para mapagtagumpayan mo ang pagsubok na yan at dumating sa iyong buhay. Amen po ba? So, doon sa talatang iyon, walang pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan. May pagsubok ka ba? May pagsubok ka ba? Ano sinasabi ng Biblia? Lahat ay mapagtatagumpayan. Sabi mo sa iyong katabi, mapagtatagumpayan mo. Anumang pagsubok na meron ka sa araw na ito. Can I hear an amen? Can I hear an amen? Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise be the name of the Lord. Alam nyo, kapag pumapalakpak tayo, nabibingi ang demonyo Lumalaya siya Amen po ba? Kasi worship ang palakpak. Ang worship ay palakpak. Binigay ka ng Diyos na makamay para siya'y parangalan sa iyong buhay. Hallelujah. Jesus came to destroy the works of the devil. Ito yung tagumpay na binigay ni Lord sa atin. Winasak niya ang gawa ng kaay. 1 John chapter 3 verse 8, letter B. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga ng dyablo. Very obvious naman ang gawa ng dyablo Amen po ba? Kapag may sakit, may kaguluhan, may patayan, may inggitan, ando doon si Satan ang presence niya. Kung gusto kayong pag-away mag-asawa,
paghiwalayin kayo, paghirapin kayo, ando doon ang presence ni Satan. Kaya si Satan talaga ang ating kalaban eh. Wala nang iba. Amen po ba? He became man so that by his death, he might destroy the works of the devil. Sa pamamagitan po ng kamatayan ni Jesus, winasak niya ang gawa ng God. Alam niyo mga minamahal, kinakailangan pa na si Jesucristo na nagkatawang tao ay mamatay. Dahil sa kanyang kamatayan, wawasakin niya ang gawain ng kaaway. Ganon tayo kamahal ni Lord. Kasi pag winasak na niya ang gawa ng kaaway, magiging malaya na tayo na magpuri at sumunod sa Kanya. Kaya buhay niyang binigay niya para ikaw ay maging malaya. Sabi mo sa iyong katabi, naging malaya ka. Dahil binigay ni Jesus ang buhay niya para sa iyo. Amen? Palakpakan natin minsan pang ating Panginoon. Hebrew 2:14-15. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who were all their lives were held slaves by their fear of death. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya ang lahat ng tao na buong buhay nila'y inalipin ng takot sa kamatayan. Tunay nga ang kinatatakutan ng tao ay kamatayan. Konting sipon lang po dyan, ano nang iisipin ng tao? Ano? COVID na, no? Nagdinenervous niya, baka hindi na siya makatapos. Nahihirapan ng huminga. Naku, mamamatay na yata ako. So, alam nyo, itong COVID na to talaga maraming natakot. Kaya nga yung iba hindi na nagsisimba eh. Dahil sa COVID eh. Pero dito, safe na safe tayo. Amen po ba? We are covered by the precious blood of God. Pero pag sinabi ng gobyerno na walang muna, mag-obey naman tayo. Kasi may binigay na ang gobyerno para naman sa ating ikabubuti. Pero kapag na-lift up na ang level 3, level 1 na lang, sabi niya, pwede na. So, pupunta naman tayo dito para muli ay magpuri sa ating Panginoon. Amen? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Alam natin ngayon parang ang face mask, pangkaraniwan na lang yan. Kasama na natin yan sa buhay. Amen? Kaya magtiwala lang tayo sa Diyos, ang ating kalakasan, ang ating proteksyon sa ating buhay. He healed all those who were under the power of the devil. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinapahirapan ng dyablo. Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. So naparito ang anak ng tao para wasakin ang gawa ng dyablo, ang kapangyarihan ng dyablo. May kapangyarihan din po kasi ang dyablo eh. Ayan nakasulat po dyan under the power of the devil. May kapangyarihan siya na i-afflict ka niya. Kaya nga si Job binigyan niya ng mga bukol eh. May kapangyarihan siya. Kaya hindi basta-bastang kaaway natin.
Pero sabi ng Bible, higit na makapangyarihan si Jesus na nasa iyo kaysa kay Satanas nasa sanlibutan. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Higit na makapangyarihan siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya sabi dito, he went around doing good and healing all those who were under the power of the devil because God was with him. He set the captives free. Pinalaya niya yung mga ginapos, binihag ng kaaway. Ginapos sa sakit karamdaman, ginapos sa kahirapan ng buhay, ginapos sa sa hindi pagpapatawad, ginapos siya sa doubt, at lahat ng mga negative na attitude ay ginapos siya ng kaaway na ito. At ayaw kanyang palayain hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos na buhay na siyang magpapalaya sa iyo. Sabi dito sa Luke 4:18 letter B, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Ito ang sinasabi ni Jesus. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. So kay Jesucristo, kapag tayo sumampalatay kay Jesucristo, sinasabi niya sa iyo, ikaw na binihag ng dyablo, ikaw ay aking panalayain. So anumang gapos ng kaaway sa iyong buhay, bisyo, sakit karamdaman, financial bankruptcy, sadsad na talaga ang iyong buhay. Pero kapag si Jesus ay dumating sa iyong buhay, magkakaroon ng breakthrough sa iyong buhay. Amen po ba? Magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ka ng buhay, magkakaroon ng pag-asa, magkakaroon katagumpay, magkakaroon kagalingan sa Panginoon. Amen po ba? Dahil siya'y naparito para bigyan ka ng buhay na walang hanggan, buhay na kasiyasiya. Yan, kaya nga naparito ang Panginoon para wasakin niya ang dyablo at maibigay sa anak ng Diyos ang tagumpay. Pangalawa, Jesus gave us authority and power over the enemy. Ito yung tagumpay na binigay niya. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan para upang wasakin natin, talunin natin ang kaaway. May kapangyarihan. Naniniwala ka ba na ikaw may kapangyarihan? Ginagamit mo ba ito? Totoo po ba na ginagamit nyo ito? Ginagamit po ba nyo ito? Anong sabi ni Jesus sa Luke chapter 10 verse 19? I have given you authority. Hello? Hello? Napakaliwanag po, nakapaliwanag po, andyan po, nakapaloob sa Luke 10:19, I have given you authority. Bigla kayong tumahimik. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Tagalogin nga natin para mas maliwanag. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. So, walang kapangyarihan na dyablo na hindi madadaig. Amen po ba? At walang makakapanakit sa inyo. Minsan natatakot tayo magpalayas ng demonyo. Sinasabi ni Lord, walang makakapanakit sa iyo. Ang demonyo po, puro panakot lang po yan.
Hindi naman pag nagpapalayas ka, kakagating ka nung demonyo eh. Hindi. Sabi niya, hindi ka masasaktan eh. Why? Covered ka, protektado ka ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga wala ngang gawa, plano, tangka ng kaaway maring makapanaig sa atin. Kasi meron tayong authority, kapangyarihan na binigay ng Diyos para wasakin natin ang gawa ng kaaway. Ginagamit ba ninyo itong authority na ito? Ginagamit ba ninyo ang kapangyarihan na ito? Kung may sakit si Neneng, si Toto, si Nanay, ginagamit ba ninyo ang authority ninyo? Ang mga kamay na yan ay pinagpala ng Diyos, binigyang kapangyarihan ng Diyos. At ang bibig na yan, binigyan ng kapangyarihan ng Diyos para magpalayas ng mga demonyo sa iyong mga buhay. Amen. So, kailangan palayasin natin. Amen po ba? Huwag niyong entertain. Amen po ba? Huwag niyong i-welcome. Hayaan mo lang dyan, mamaya wala na yan. Ako, hindi ko po ganun. Kailangan, pag nararamdaman ninyo, meron kaguluhan, mag-pray ka na. Kapag nag-aaway na, kunwari, ang ganda-ganda ng umaga, maya-maya mo, may nawawala. Ba't di ko makita yung ko dito, gan ko dito? Eto na, nagsimula na. Kasi ikaw eh, Pag nararamdaman ng gano'n, hindi ito sa Diyos. Amen? Ano ang sa Diyos? Kapayapaan. Amen! Ang kaguluhan, kanino yun? Kay Satan. So, kailangan na tayo mag-intercede. Magpalayas na Satanas, wala kang magagawa sa aking pamilya. Lumayas ka sa aming buhay, sa aming pusa, kasipan lumayas ka. At wala ka nang bumalik magpakailanman. Gamitin natin yung authority natin. At sabi dito, snakes and scorpions are symbol of spiritual enemies, demonic. So binigyan sila ng pangalan, snake, scorpions, mga symbol of spiritual enemy po ito. Hindi natin sila nakikita. Kaya nga spiritual eh. Ano po? Our enemy is the devil. 1 Peter chapter 5 verse 8. Ano sabi diyan? Be self-control and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Maging handa kayo at magbantay. Ang diablo ang kaaway ninyo. Sino daw po ang kaaway natin? Si Mr. ba? Si Mrs. ba? Ang manugang mo ba? Ang biyenan mo ba? Hindi. Napakaliwanag ha? Ang kaaway natin, sino? Sino kaaway natin? Satan ang diablo. Sabi niya, ang diablo, ayan, tinukoy ng Biblia, ang diablo ang kaaway ninyo. Ang diablo ang kaaway ninyo. Hindi tao ang kaaway ninyo. Ginagamit lang ng diablo ang tao. Amen po ba? Ini-impluwensya ng diablo ang tao para mag-away, manakit, gumawa ng hindi mabuti sa kanyang kapwa, manlait, magsumpa. Lahat ito'y ginagawa ng diablo. Kaya ang diablo ang kalaban natin. Hindi ang mga mahal natin sa buhay, hindi ang pamilya natin. Kaya sabi niya, maging handa kayo lagi eh. Dapat naghahanda tayo lagi, hindi po pwede yung ang buhay natin ay hinahayaan natin na mapariwara. Ang ating kaisipan, una sa lahat, papasok sa ating puso. Ayan, binigyan mo na ng, nag-open ka ng door
sa dyablo para makakilos siya. Di ba sabi, ang kasalanan, ang siyang dahilan, pandi ka tugunin ng Diyos, hindi kanya pakinggan ang iyong panalangin. Bakit meron ka ng open door? Inayaan mo na ang dyablo na makapasok sa iyo. Kaya nga sabi niya, magkanda kahit magbantay. Dahil ang iyong kaaway ay parang leong umuungal, aali-aligit at naghahanap ng malalapa. Sino yung lalapain niya? Yung mga nangihina, ang kanilang pananampalataya. Una sa lahat po yun. Hindi ba nakita nung ang mga Israel lumabas sa Egypt? Sino yung mga inaatake ng kaaway? Yung mga, kasi ang haba ng pila nila eh. Ngayon meron pong mga naiiwan doon sa likod kasi sila yung mga nanghihina doon. Kaya sila yung unang pinapatay ng kaaway. Kaya kailangan maging malakas tayo sa pananampalataya. Kasi pag na-sense ni Satan na nanghihina ka, naku po, delikado ka. Umuungol na yan para lapain ka. Kaya kailangan lagi kang matatag sa pananampalataya mo. Huwag mong hayaan ang dyablo ay sakmaling ka. Amen po ba? Ang panlaban sa dyablo ay pananampalataya mo. Amen po ba? Amen po ba? Ang panlaban kay dyablo, pananampalataya mo kay Jesucristo. Amen po ba? Para hindi kanya malapa, para hindi kanya maging biktima. Inaaya natin minsan maging biktima tayo ng dyablo. Hindi tayo mga biktima. Tayo ay mga victors. Amen po ba? Amen po ba? Winner tayo, hindi tayo loser. Amen po ba? Kasi mga anak tayo ng Diyos eh. Ano pang kapangyarihan ng Diyos binigay sa iyo kung ikaw biktima ka lang ng kaaway? Kung lagi kang matatalo. Sabi nga ni Lord, walang tatalo sa iyo. Walang tatalo sa iyo, anumang gawin ng dyablo, hindi siya mananalo sa iyo. Pastor, iniwan ako ng asawa ko eh. Kaya ako'y nanghihina ngayon. Pinagpalit niya ako sa iba. Ang nagmamahal sa asawa ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sabi naman ni Lord sa iyo. Oo, Lord, alam ko yun, pero masakit talaga, Lord eh. Ako ang iyong kalakasan. Ako ang iyong tagumpay. Ako ang iyong kagalingan. Amen. Palakpan natin ang ating Panginoon. Kapag ikaw laban dahil may authority ka, hindi naman ikaw laban. Amen? Kundi ang Diyos, ang banal na Espiritu Santo, na sumasayo. Siyang nakikipaglaban. The battle is not yours, but the Lord. Amen po ba? Ang digmaan ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Kaya maging matagumpay ka. We fight not against people, but demonic powers on earth and spiritual forces of evil in heavenly realms. Ephesians 6:12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So sinasabi din sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapagmahalang kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamahan sa himpapawid. So, nung nakita ko to, 5 yung against. At walang nakalagay dito na against sa tao, kundi sa lahat ng mga spiritual and demonic powers. Tignan niyo Ephesians 6:12, sabi niya ha, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this earth, against the spiritual forces. 5 against. At wala ko nakita na patungkol sa tao, kundi para sa lahat ng mga spiritual, evil, forces, demonic power.
Kaya hindi nga taong kalaban natin eh. Kahit sumpungin ng asawa, may topak ang asawa mo, hindi siya ang kalaban mo. Hello, hello, hello. Kung sumpungin man si Mrs. o si Mr., hindi siya ang kalaban mo. Pagtiisan mo yan, dahil binigay ni Lord sa iyo yan. Hello. Darating din ang panahon na talagang babaguhin ni Lord talaga yan. At napaka-sweet po niyan pagdating ng panahon. Amen? Because God makes our time sweeter and sweeter. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo binabago ni Lord from faith to faith. Amen po ba? Pinoproseso tayo ng Diyos. Kita niyo kung sino kayo nung unang panahon. Hindi pa kayo nakakilala kay Lord. Di ba magagalitin tayo? Konting ano lang, kibot lang, ayaw natin yun. Galit na tayo. Pero ngayon, kaya nga ako nakita ang katotohanan binago ako ni Lord Umaba ang pasensya ko. At yun ay proseso, matagal na panahon. Hindi instant. Hello? Sabi mo, hindi instant ang pagbabago ng asawa mo. Hayaan mo iproseso siya ni Lord. Amen? Amen? Handa ka pa namang magproseso sa Panginoon. Kung dati ang asawa mo talagang mayak-yak, darating ang panahon yan, magiging tahimik na yan. Walang lalabas sa kanyang mga labi, kundi purihin ng Panginoon. Amen? Kaya kapag galit tayo, ang masasabi na natin is purihin ng Panginoon. Kaysa naman magkasala ka. Amen po ba? Sabihin, praise the Lord at may ginagawa ka sa aking asawa. Yak-yak pa rin na praise the Lord, magtatagumpay kami dahil si Lord ang kasama namin sa buhay. Amen po ba? Kaysa naman mag-react ka. Ano ba yan? Ganyan lang ba lagi ang buhay natin? Kung ganyan, maghiwalay na tayo. Naku po, tuwan-tuwa. Papalakpak na ba si Satanas? Mabuhay si Satanas. Sasabihin niya, nagtagumpay ako, nawasak ko ang tahanang ito. At ang Holy Spirit naman, nag-grieve na. Bakit? Hindi nangyari ang kanyang kalooban sa bahay na yun. I-welcome natin ang Espiritu ng Diyos sa pamilya natin. Amen po ba? Hindi ang espiritu ng demonyo. Kung magagalit ka sa asawa mo, mag-isip-isip ka muna bago ka bumitaw ng salita. Kasi may power yan. Amen. Imbis na magalit ka sa kanya, isipin mo na lang yung mga ginagawa sa iyo ng asawa mo, yung mabuting ginagawa, hindi na yung masama. Amen. Mas matimbang yung mabuti na ginagawa niya kaysa yung masama. Minsan lang nagkasala ang asawa mo, parang nawala na lahat yung mabuting ginawa niya sa iyo. Hindi dapat ganoon. Amen. Bakit? Tanong ko, wala bang ginawang mabuti ang asawa mo sa iyo? Hindi ka ba pinagtimpla ng kape? Hindi ba kanya pinaglaba? Hindi kanya pinagluto? Hindi ka ba niya hinainan? Nung may sakit ka, hindi ka ba niya dinamayan? O meron naman palang ginawa bakit ang iniisip mo, puro kasamaan? Ang diablo lang naman umiisip ng masama Ang iniisip ni Lord lagi mabuti para sa kanya, mga anak. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Lord, kayo ang mga alad ko kung kayo ay tunay na nagmamahalan. Kaya sikapin natin magmahal kaysa masuya. Magmahal kaysa magalit. Hello, hello, hello? Mula ngayon, sabihin natin, mula ngayon, Lord, imbis na ako magalit, magpapatawad ako. Iisipin ko kung ano yung mabuti na ginawa sa akin ng aking asawa, ng aking anak, ng aking kapamilya. In Jesus' name, Amen. Palakpan po natin natin Panginoon. Hallelujah. Para masaya, victorious ang buhay natin. Amen. Huwag natin papasukin ang diablo. Huwag natin bigyan ang foothold o puwang ang diablo
sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating relasyon. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Praise God. Di ba mas maganda yung gagawin natin ganon kaysa naman maging bitter tayo? Kasi minsan nasa atin po yan eh. Binigay na ni Lord ang lahat, nasa sayo na yan kung anong pipili. Kaya nga, choose life. Hindi po ba? Pipiliin mo bawat araw. Kung pipiliin mo maging masaya sa bawat araw, pipiliin mo yung magpatawad, magagawa mo naman yan eh. Ang Lord namang bibigay ng kalakasan sa'yo para magawa mo yan eh. Amen po ba? Eh bakit mas ginugusto mo pa yung saktan mo ang kapwa mo? Kung sinabihan ka ng masama, gantihan mo ng mabuti, sabi ni Lord. Eh, yun ang sinasabi ni Lord eh. Pag sinampal ka sa kaliwa, ipasampal mo rin ang kanan mo. Di tapos. Di po ba, nagawa mo kalooban ni Lord eh. Masakit man, pero okay lang, nagawa ko naman ang kalooban ni Lord eh. Kaysa ako naman ang mananakit. Mas mabuti na ikaw ay masaktan kaysa ikaw manakit. Hello? Hello? Sabi nung isa, hindi pwede sa akin yan. Ako pa. Ako ang padre de pamilya dito. Eh pag ganun talagang sabi ni Satan, tama ka. Yan ang gawin mo. Naku, huwag kang magpa-under. Pero alam nyo, ang asawang lalaki na mapagmahal sa asawang babae, yun ang nagbibigay kaligayahan sa asawang babae. Kaya nga sabi ang anong utos ni Lord, husband, love, 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 love your wife. Di ba? Kasi yung nagpapaligaya sa isang babae, yung kanyang matamis at walang kupas na pagmamahal sa paglipas ng panahon. Amen? Alam ba ninyo na sa bawat araw lalong nagle-level up ang pagmamahal mo kapag isinasa pamuhay mo ito? Lalong tumatamis. Kasi napoproseso ng puso mo. Nagiging nasasanay ka na gumawa ng mabuti para sa asawa mo. Parang automatic na yun. Amen? Dahil pinili mo na gumawa ka ng mabuti at mahalin ang iyong kapwa. Grabe talaga. Grabe talaga si Lord kung magbago ng buhay ng tao. Amen po ba? Amen po ba? Ang pinakamasama, magiging santo. Sabi nga, amen po ba? Alam niyo, yung pinakamasama, naging santo. Ay, grabe talaga si Lord. Church, grabe talaga si Lord. Grabing magmahal, grabing magbago. Ang Diyos na ating sinasamba. Grabe talaga. Paul cast out demon-possessed girl who was a fortune teller. Ayan, kasi binigyan nga tayo ng kapangyarihan ng Diyos eh. Acts 16:18 letter B, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the spirit left her. So, diyan pinapakita na meron tayong kapangyarihan na durugin, wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway. At yan ay ginamit ni Apostol Pablo at lumayas yung demonyo na nagpo-possess doon sa servant girl na nanghuhula. Kasi yung panghuhula, hindi sa Diyos yan. Kaya huwag kayong pupunta sa mga manghuhula. Amen po ba? Amen po ba? Kasi ang panghuhula ay sa demonyo.
Hindi naman pwedeng nating hulaan ang ating future. Sabi ni Lord, anong future natin? Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Amen po ba? Yan ang plano ni Lord sa iyo. Huwag ka na pumunta sa manghuhula dahil ang plano mo ay nakalaan na. Mangyayari yan kapag ikaw ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Sayang lang ang pamasahe mo papunta doon. Number 3, we are victorious because of our faith in Jesus as the Son of God. Nagiging victorious tayo kapag tayo ay nananalig na si Jesus ang anak ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, dito sa 1 John 5 verse 4-5, para bigyan lang natin ng reference, yung mga scriptures patungkol Jesus as the Son of God. Sabi dito, for everyone born of God. Sino ba yung mga born of God dito? Pakitaas nga po ang kamay, yung mga born of God. Yung mga born again. Yung born from above. Ayan, kayo po yun. Everyone born of God. Sabi mo, ako yun. Everyone born of God. Ako yun. Overcomes the world. Hallelujah. Overcomes the world. Everyone born of God overcomes the world. Whew. Praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Holy Spirit, patuloy ka pong kumilos sa lugar na ito. Punuin mo ng pananampalataya, boldness ang mga anak mo, victory, pag-asa, kagalingan, promotion, favor, blessings upon blessing, breakthrough upon breakthrough, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise be the name of the Lord. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believed that Jesus is the Son of God. Sila daw po yung overcomers, mapagtagumpay, yung naniniwala, nananalig na si Jesus ay anak ng Diyos. Ang sabi dito, in the gospel, God twice clearly declared that Jesus is the Son of God. So nag-testify mismo ang amang nasa langit. God the Father in heaven has testified, has declared that Jesus is the Son of God. Saan natin sa gospel, saan natin matutunghayan yun? Sa Matthew 3 verse 16 at 17. Sabi doon, yung sa baptism ni Jesus Christ sa Jordan River. Ang sarap talaga magturo pag sinasamahan ka ni Lord talaga no? Hallelujah, praise. Parang ayaw ko nang bumaba dito Hallelujah, praise be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo! Woo-hoo! Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Hallelujah. Sabi sa Matthew chapter 3 verse 16, 17, as soon as Jesus was baptized, he went up out the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son, whom I love, with whom I am well pleased." Ayan. Pinakilala ni Father, God the Father, ang God the Son na si Jesus, na siya ay kanyang Son. So Jesus is the Son of God. Mismo na ang God the Father nagsabi, sabi niya, at ako ay napiplease sa Kanya. Kinalulugdan ko ang aking anak. Ang sabi niya sa mga tao nandoon. Kaya please na please ang Diyos kay Jesus Christ. Kaya kapag tayo nagsiserve kay Jesus Christ, napi-please ang Father sa buhay natin. Dahil kinikilala natin ang kanyang anak dito sa mundong ito. Amen po ba?
at sabi diyan, once at the baptism of the Jordan River and once at His transfiguration. Yung nagbagong anyo siya. Sa Matthew 17 verse 5. Ang sabi dito, while He was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased. Listen, listen, listen to Him." Ayan, ang sabi ng Ama. Ito ang aking anak na aking pinakamamahal at aking kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Kita nyo, mga minamahal? Bakit sinabi ng Ama yun, pakinggan ninyo siya? Kasi bawat salita na mumutawi sa bibig ni Jesus ay may kapangyarihan. At ito'y para sa ating ikabubuti, para sa ating katagumpay. Amen po ba? Sabi niya, listen to Him. God is giving us the only way to have victory in this world. That is to believe the word of His Son Jesus. To believe in the word of His Son Jesus. Dahil sabi ni Father, pakinggan ninyo siya. So bawat kataga na lalabas sa bibig ni Jesus, ito magbibigay sa atin ng tagumpay. Romans, God is giving us the only way to have victory in this world, that is to believe the word of His Son Jesus. Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa Tagalog, sabi doon, ang pananalig ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig sa salita ni Kristo. Ang sabi po ng Tagalog Bible. Sabi po dyan, it is our faith, pakilagay po. Basahin nga po natin, 1, 2, 3. It is our faith in Jesus that give us victory. And that faith grows only as we feed daily on God's Word. Amen? Palakpan natin ang ating Panginoon. Yun daw faith na yun ay lumalago kapag tayo nagbibigay ng panahon sa pagbabasa sa ating devotional time, pakikinig sa Diyos sa bawat araw. Doon lumalago ang ating pananampalataya. Kaya naman sa conclusion natin, but thanks be to God who give us the victory. But thanks be to God. Let us worship God with thanksgiving for our victory. Ang ating namang balik sa Panginoon, sa victory na binigay sa atin, is siya naman ay pasalamatan. Are you ready to thank God today for the victory that you have gained through Jesus Christ? Tayo po lahat ay tumayo na. Praise God. Hallelujah. Handa po natin ating puso sa pasasalamat sa ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, but thanks be to God who give us the victory. Si Apostol Pablo po ay puno ng pasasalamat dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil napatunayan ni Paul, kailanman di siya iniwan ni Jesus. Lalo na sa panahon na siya pine-persecute ng church ng mga Hudyo. Saan man dako, may panganib, sabi niya. Nagawa kong hindi kumain, magdamag. Palutang-lutang ako sa gitna ng dagat. Gutom na gutom, giniginaw, hubad. At bawat puntahan ko, nanganganib ang aking buhay. Pero, sabi niya, lahat ng yan ay baliwala sa akin. Matapos ko lang ang pinagagawa ni Jesus sa akin.
Yun ang pinakaisip. Nasa isip ni Apostol Pablo. Ang matapos niya, yung pinagagawa ni Jesus sa kanya. Yun lang magbibigay ng kagalakan sa kanyang puso na matapos niya yung misyon na binigay ng Diyos sa kanya. Tayo binigyan ng misyon ng Diyos dito. At tayo magiging matagumpay kasi kasama natin si Jesus sa ating laban, sa ating lakbayin, sa ating mga plano, kasama natin si Jesus. Kaya tayo ay mapagtagumpay. Hallelujah. Ano man ang daanan ko, ang grasya mo, ang pag-ibig mo, lahat ng ay kaya. Basta't Jesus kasama kita. Awitin po natin ng buong puso at buong pasasalamat. Namnamin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yung mga kabutihan niya, dakilang bagay na ginawa niya sa atin, sa lahat ng membro ng ating pamilya, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay. Isipin natin yung minamahal. Basta Jesus kasama kita. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Jesus, ikaw. Yes, Lord. Ano man ang daanan ko. Yes, Lord. Ang grasya mo. Sapat na ang grasya ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig sa lahat ng dadaanan natin sa buhay na ito. Panghahawakan ko, walang imposible sa'yo. Mula ngayon, kasama ka. Di na muli mag-iisa. Lahat na nga'y magkakaya. Basta't Jesus kasama kita. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Jesus, ikaw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabihin natin si Jesus ang ating tagumpay, ang hari ng ating buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Siyang lagi nating kasama, hindi tayo nag-iisa. Jesus, ikaw ang aking tagumpay.
Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, Tagumpay. ikaw ang hari ng aking buhay. Kagalakan. Jesus, ikaw. Repeat it. Repeat. Repeat hanggang magrema sa puso natin. Jesus, ikaw. Ulit-ulitin natin. Ang aking Ang awit na ito tagumpay. na siyang tagumpay natin. Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Mapuspos kayo ng tagumpay. Mapuspos kayo ng kagalakan sa araw na ito. Na si Jesus ang iyong tagumpay. Siya ang iyong kagalakan. Si Jesus ang tagumpay mo. Siya ang iyong kagalakan. Jesus, ikaw ang aking Huwag mo nang isipin ang pansarili mo. Ang pansarili mo. Kaligayahan. Ang kaligayahan ng Diyos. Si Jesus ang iyong isipin sa bawat araw ng iyong buhay. aking buhay. Jesus, ikaw. For the last time, without the instrument, Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw. Sabihin mo kay Jesus. Sabihin mo kay Jesus. Let Jesus hear your worship and praise, your thanksgiving. Ang puso mo, ilangak mo sa Diyos ngayon. Sabihin mo sa Kanya ang lahat ng ginawa niyang kabutihan sa iyong buhay. Noong panahon na naghihirap ka, noong panahon na kailangan mo ang Kanyang tulong, hindi ka binigo ni Lord. Dahil siya ang iyong tagumpay. Siya ang iyong kalakasan. Kung meron ka pang laban ngayon, siya pa rin ang iyong tagumpay, ang iyong kalakasan. Kaya't kahit ano man pagdaanan natin sa mundong ito, hindi tayo matatalo ng kaaway, sapagkat higit na mapagtagumpay si Jesus na nasa atin kaysa kay Satanas na sa sanlibutan. Muli nating iparinig sa ating kaaway kung sino si Jesus sa ating buhay. Hallelujah! Hallelujah! Let there be worship in this place! Hallelujah! 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 Hallelujah for the last time! Hallelujah! Hallelujah! Ibigay na natin yung pinakamainam! Ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Jesus, ikaw. Church, sino ba si Jesus sa iyo? Ngayong oras na ito, hayaan mong ang iyong kaisipan, ang iyong puso magbigay pasasalamat kay Lord Jesus. Sino ba si Jesus sa iyong buhay? Sino ba siya? Sino ba si Jesus sa iyong buhay? Sino ba siya?
Ang dami nating pinagdaanan itong pandemya. Pero walang namatay sa atin. Buhay na buhay tayo. Malakas na malakas, malusog na malusog. Kasi may Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay. May Diyos na nagbigay sa atin ng kagalakan. Kahit anong pagdaanan natin, hindi manakaw-nakaw ng kaaway yung kagalakan na binigay ng Diyos sa iyong puso dahil ikaw ay matagumpay. Kahit ano pang nangyayari sa pamilya mo, hindi kayang nakawin ni Satanas yung kagalakan, yung kapayapaan, yung tagumpay na binigay ni Jesus sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Magdiwang ka sa Panginoon, magpasalamat ka sa Kanya, magpuri ka sa Kanya. Hallelujah. Isigaw mo sa iyong puso ang tagumpay ng Diyos na pinagkaloob niya sa iyo. Isigaw mo ang iyong kagalingan. Isigaw mo ang iyong promotion. Isigaw mo ang iyong magandang relasyon sa iyong pamilya. Ang tagumpay ng iyong pag-aaral, ang tagumpay ng iyong trabaho, ang tagumpay ng iyong negosyo. Isigaw mo na may pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ginagawa sa iyong pamilya. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, sa araw na ito, ninamnam namin ang tagumpay namin. Hallelujah. Ninanamnam namin ang aming tagumpay na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lalabas kami dito na puno kami ng tagumpay. Puno kami ng kagalakan. Puno kami ng pag-ibig. Puno kami ng kapayapaan. Puno kami ng lakas dahil kami pinagaling mo, dahil kami pinagtagumpay mo, dahil kami, Panginoon, ay iyo pong pinagpalang lubos. Salamat sa promotion ng iyong mga anak, sa kanilang trabaho, sa kanilang pabor. Matatapos sa pag-aaral ang aming mga anak. Walang mapapahamak sa kanila, manunumbalik ang kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. We will snatch them from the hands of the enemy. Hallelujah. You have given us that authority, God, in the name of Jesus. Kaya't maraming salamat sa inaming maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng kalawatian, lahat ng karangalan sa matamis at makapangyang pangalan ng Kristo Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos na pinagtagumpay ay magsabi ng Amen. To God be all the glory. God bless the Philippines. God bless the Filipino people. And God bless us all. To God be all the glory. Hallelujah, tayo umawit. Palakpak natin ang ating mga kamay. Woo! Wala imposible. Wala imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Amen! Kayang-kaya ni
Jesus, na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Yes, Lord! Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus, na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus, na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasa, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobra. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Sobra-sobra. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Patuloy ang Panginoon. Amen! Hallelujah. Amen! Yes, Lord! Let's go! Yes! I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing, I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. You say yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. You say Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. You sing yes. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. So we sing. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing that again. We sing, yes, Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing that again. We sing, yes, Lord. You sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. We sing that for the last time. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Hallelujah. Victory is mine. Hallelujah. Woo!
Yes, Lord, victory is ours. Amen. Amen. Hallelujah! Mga pinagtagumpay ng Diyos sa araw na ito. Woo! Victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Oh yes, I know, oh Lord, I have already won the battle. Victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Victory, victory is mine. Oh yes, I know, oh Lord, that I've already won the battle. Victory, victory is mine. Prosperity is mine. Healing, healing is mine. Healing, healing is mine. Oh yes, I know, oh Lord, that I've already won the battle. Healing, healing is mine. Deliverance, deliverance is mine. Deliverance, deliverance is mine. Yes, I know, oh Lord, that I've already won the battle. Deliverance, deliverance is mine. Prosperity, prosperity is mine. Prosperity, prosperity is mine. Yes, I know, oh Lord, that I've already won the battle. Prosperity, prosperity is mine. Promotion, promotion is mine. Promotion, promotion is mine. Oh yes, I know, oh Lord, that I've already won the battle. Promotion, promotion is mine. Favor, favor, favor is mine. Favor, favor is mine. Oh yes, I know, oh Lord, that I've already won the battle. Favor, favor is mine. Is God dead? No, 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 no. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. Is God dead? He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands. I can feel it in my feet. I can feel it in the air. I can feel it everywhere. I can feel it in this church. I can feel it in the street. I can feel it all over me. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Dito ay masaya, doon ay masaya. Ang na kay Kristo'y laging masaya. Amen! Dito ay masaya, doon ay masaya. Ang na kay Kristo'y laging masaya. La 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 la. Magsaya ang doon ay masaya. Ang na kay Kristo'y laging masaya. Amen! Dito ay masaya, doon ay masaya. Ang na kay Kristo'y laging masaya.